Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon here sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po and welcome to the program. Ito po'y sumasa inyo every day, Monday to Friday, hanggang alas 8 hanggang alas 10 every night. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Unahin natin yung issue tungkol sa mga bata na babakunahan by February 4. Bukas, magsisimula po ito kung hindi February 4, February 7. Pero meron pong isang grupo ng mga concerned citizens na kumukwestiyon
sa pagpapabakuna ng mga bata ho. And I think this is right, ano ho? Sa tingin ko, ito'y tama ho. Kasi maalaala ho natin ho, mga kababayan. Maalaala ho ninyo yung Dengbaksya. Talagang, maybe malaki ang diferensya, malaki ang pagkakaiba yung sa Dengbaksya at saka ngayon. Sapagkat yung Dengbaksya po talagang hindi po pinag-aralan at talagang minadali ho eh. Itong bakuna po ngayon under COVID-19 virus ay talagang dumaan po sa pagsusuri ho. Bagamat, hindi pa rin po tapos eh. Talagang the clinical trials are still ongoing. Oh? Pero meron ng tinatawag na emergency use authorization. That being said, hindi naman po nangangahulugan na okay na. Oh? Meron pong pahintulot ang ating pamahalaan pero hindi po nangangahulugan na hindi na magkakaberya. Oh? Magtiwala lamang po tayo sa ating pamahalaan pero yung tiwala ho natin maaaring mabasag pa din. Kanya ho, sa tingin ko po, nararapat lamang ho na pag-aralan mabuti ito. And probably even in courts, sa korte ho, kasi even in the United States of America ho, yung pagpapabakuna, even with adults po, yung mga medyo matatanda na ho talagang pinag-aaralan po ng mga justices of the court. And sana ho, dito rin po sa atin na pag-aralan mabuti, mag-imbita sila ng mga health experts to give their views and pero alam po ninyo na ako'y kinakabahan po sa pagpapabakuna ng ating mga bata. Health experts say, especially those na gumagawa po nitong bakuna, lalong-lalo yung Pfizer. Of course, sasabihin po nila sa, ligtas na yan. Pinag-aralan na namin yan eh. Magtiwala na lamang kayo. Pero sa akin, kahit nasasabi ko natin na dapat pagtiwala po tayo sa ating pamahalaan, pagka ganitong virus ang pinag-usapan na hindi natin malaman kung ito honest. Para mga politiko natin ito. Hindi natin nakikita eh. I have my, yung mga concerns po, I have my doubts. I have my apprehension dito sa pagbabakuna sa mga bata, 5 years old hanggang 11 years old. Lalong-lalo yung 5 to 7. Medyo alanganin po ako dito mga kababayan. Sana ho, pag-aralan pang mabuti ng ating mga kinaukulan, lalong-lalo ng mga health experts natin, para hindi po tayo mauwi doon sa nangyari po sa ating mga kabataan nung nagbakuna po tayo ng Dengbaksya. Hanggang ngayon, hindi pa po natatapos yung kaso na yan eh. Natapos na po ba? Ilan pong mga bata ang naging biktima po ng Dengbaksya? Bakit? Bagamat hindi po sinasabi Dengbaksya po ang may dahilan. Pero wala naman pong ibang dahilan Yung ibinakuna sa mga bata ang naging dahilan po nitong pagkakasakit at pagkamatay pagkamatay ng mga bata. I don't want that repeated, kanya hanggat maaari po sana pag-aralan mabuti ng ating mga kinaukulan, lalo-lalo mga health experts natin. Huwag po nating isakripisyo ang ating mga bata. Tama lamang po na bigyan natin sila ng proteksyon. Pero sa wala pang wala pang kabuwang-muwang ang mga bata Hindi nila alam kung paano proteksyonan ang kanilang mga sarili. And yung bakuna po, nakakatakot po ito. Nakakatakot. Ano bang nakakatakot? Lalong nakakatakot. Yung walang bakuna o may bakuna. Sa tingin ko hindi pa po napapanahon na bakunahan natin yung mga bata against this virus. Kasi may experience na tayo dito sa bakuna nadali na mga bata ng panahon po na Dengbaksya.
Dito lumitaw po si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Talagang gumawa po siya ng paraan para mabigyan po ng katarungan yung mga batang nasawi dahil po dito sa bakuna. Anyway, ito po yung napapag-usapan. Napasimulan lamang po natin ito sapagkat nagkaroon po ng paghahain sa korte. Kinu-question po yung pagbabakuna po dito sa mga bata. Let us wait for the decision of the court. Maaari mauwi pa po ito sa Korte Suprema. It doesn't matter. Basta ang kailangan dito mga kabayan, ang kailangan natin dito, maproteksyonan po natin ang mga bata. Tinatanong nga po, ano bang gusto niyo protection? Protection sa bakuna o protection from the bakuna? Anyway, mga kabayan, we leave that to the proper authorities, mga experts natin, nasa kanila po ang kasagutan nito. Wag sana lamang pong masakripisyo po ang kalusugan ng ating mga anak. Medyo kinakabahan po ako dito sa sa mga bata medyo wala pa silang kabuang-buwang sa buhay po Kanya may pagkadelikado ng konti. Jimmy Toplano, pare, monitor na ako. Sabi ni Jimmy Toplano, nagkita po kami kanina, pati si paring Ricky Tisoy, nag-lunch po kaming pare-pareho sa sa 5-star hotel, sa bangketa. Meron palang 5-star hotel sa mga bangketa na ngayon, Kasi hindi naman po, dyan lang na kaya ng dalawa nating kasama. Talagang mayayaman ito. Yan dito, dalawang kasama ko, si Jimmy at saka si parang Ricky. Pero bakit nauwi kami sa 5-star hotel sa bangketa? Jimmy, magpagaling ka, good evening. Hello po, good evening. Stay safe. God bless. Gatdula Melda Jerico. Ayan. Uy, bagong taga-subaybay po natin ito, Miss Gatdula Melda Jerico. Sana po ma-like and share and follow yung page po natin, Broad Streamcast Communicators, para makapanood din po kayo ng iba't ibang programa ng ating platform. Blet Balion is also watching. Good evening. Watashiwa Anatao. Hindi ko nababasahin yung huli, partner. Hello, good evening po, Sir Ben, and all viewers. Your honor, please. Yan, gandang gabi. Angelica Paz, mapagpalang gabi po sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben Paipon, your honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe. More power po, and ingat lagi. God bless us all. Nandiyan na rin po si Ma'am Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben Paipon, your honor, please. Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family, stay safe and healthy. 4 o 3 puso. Malapit ng Valentine's Day. Ed Pausa, good evening, my friend. Watching na po tabi, and good evening to all viewers. Elisa Patino, good evening po. I'm watching. God bless. Elisa, Ma'am Elisa, good evening. Jomar Bevar, good evening po, Sir Ben. Eve, safe po yan, Sir Ben. No worries, madami na din po vaccinated the children dito and other countries. Ayan. Sana wala na tayong worries talaga, no? Pero ako na-trauma po ako noong araw na ginamitan po ng mga kabataan yung Deng vaccine. Of course, it's a different story then and today. Sabi ko nga po, mas detalyado na po ang paghahanda para sa pagbabakuna sa ating mga bata. Itong araw, hindi po talaga masyadong handa. There were some kinakailangan suriin pa ng mga tagagawa ng bakuna, pero hindi na po nila ginawa. Itinuro ka agad But anyway, para sa kabataan naman po ito para sa kanilang proteksyon.
And I hope our government authorities will consider this. Ayan po ninyo na pag-aralan po sa korte na mismo. Oh, sa korte, ayan po ninyong pag-usapan o doon ng masinsinan para maalis lahat po yung mga agam-agam. Oh, ganun din po sana gusto kong mangyari po noon, mga kababayan. When there was this hesitancy among adults and young adults sa pagpapabakuna. Oh, sana ho meron pong grupo na kumwestiyon dito sa pagpapabakuna ho sa mga kababayan ho natin. Pero wala hong naglakas loob. Siguro nga, alam nilang kailangan nang magpabakuna ho. Pero ito mga bata ngayon, well, I have my own apprehensions. Pero sabi po ni Ma'am Eve, safe po yan, Sir Ben. No worries. Madami na din po vaccinated the children dito and other countries. You mean dyan sa China? Siguro nga, dito sa atin, wala pa ho eh. Pero, antayin na lang natin. Ipagdasalo natin na walang mangyaring masama sa mga kabataan sapagkat hindi ko ba papatawad ang aking sarili kung pinayagan natin na hindi po sigurado ang kanilang kaligtasan. Well, Rodelio Militante is watching. Good evening, Padre. Jomar Maymar, Eden Pedralves, my classmate from Tugigaraw, Cagayan. Mel Hermosa Tarde de Miércoles, Senyor Ben. Magandang gabi. Di po kasi nawawala yung doubt, sir, kung safe po ba talaga, lalo sa mga bata. That is my apprehension talaga. May mga doubts po ako. Pero sa mga adults, katulad doon natin, I know meron po mga side effects, pero hindi naman po talaga malala. Tama po yung sinasabi ng mga health experts po that the risk is lesser, much lesser than the benefits. Kanya ako pumayag po talaga. And when my doctor said, David, magpabakuna ka na. Ano pang gagawin ko? Hindi magpabakuna. Parang Willie Espiritu, ang gwapo ng BSC. Good evening. Magandang gabi. Ay, Thursday na pala. Ikaw naman bukas Friday na talaga. Ang bilis ng panahon, mga kababayan. Anong Wednesday? Wednesday lang ngayon? Thursday. February 3. February 4. Ano na ba talaga? Thursday. even my partner here, naguguluhan na ho, hindi niya alam na ito, Thursday na po. Di ba nagtanong na si Ed, may lakad ba tayo mamaya? Bukas. So anyway, mga kababayan, today is Thursday and tomorrow is Friday. Weekend na naman. And ilang tulog na lang, Valentine's Day na. Ayan. Valentine's Day na. Pero alam po ninyo, mga kabayan, ngayon po, talagang all indications point to the fact na ang COVID virus po dito sa Metro Manila, lalong-lalo na, ay mababa na po. Ang totoo niyan nasa 7,661 na lamang po ang COVID cases all over the country. And probably by now, 1,000 na lamang po dito sa Metro Manila. Malaki na po ang binago. Malaki na po ang ibinaba. At saka yung growth rate po, negative na. Negative growth rate na po tayo. Hospital and ICU utilization po, below 50% na rin po. Kaya wala naman pong indication ng pagtaas. So, ang mahalaga na lamang po siguro sa atin dito, panatilihin po natin ganito. Kahit medyo okay na ang paglalabas-labas po natin, let us observe the health protocols that we used to observe. Lalong paigtingin natin ito para hindi na po bumalik yung virus na yan. Ang goal natin, wag nang pabalikin yung virus na yan. Observe health protocols properly. Magsuot po ng face mask, mag-social distancing, at
wash your hands. Kung wala pong tubig, magdala po kayo ng alcohol at paminsan-minsan ay mag-wash po kayo ng inyong mga kamay. Lalong-lalo na kung medyo katihin po ang inyong mga ilong. Kung ano-anong hinahawakan ninyo, pagkatapos nangati po ang ilong ninyo, bigla ninyong inihawak po yung kamay ninyo sa inyong ilong. Ganyan ang nangyari sa akin Na-COVID po ako Natatawa po ako, pero ang totoo niyan how simple it could infect, Ganyan makahawa po itong virus na ito, whether Delta or Omicron. Nadali po ako sa Delta Itong Omicron, mas nakakahawa po ito. Kaya ingatan natin, Alright. And then, watching now, Sir Ben, stay safe always. God bless and good evening, classmate. Yan. Si Edwin Pedralves, classmate ko po ito, elementary hanggang sa high school. Nakakatakot po yung may bakuna, sir, sabi ni Watashua. Lalo po sa mga bata. Kasi di pa po nila alam sabihin kung kaya na ba nila o ng katawan nila. Yan ang kinatatakutan ko talaga dito Yung mga parents po na ayaw po nila, di po natin sila masisisi. Kasi mga anak lang po kasi iniisip nila. Tama lang po ito. Sa akin medyo, this is my apprehension. Hindi pa po alam ng mga bata kung ano yung mangyayari po sa kanila. Hindi nila masasabi sa nanay nila anong nararamdaman nila. Di ba? Magkaroon po ng side effect. Kung adverse effect. Alam po niyo yung adverse effect, ito yung mas malala sa side effect. Side effect, yung mga sipon-sipon, sinat-sinat, sakit na ulo ng konti. Pero pagka-adverse effect, ito iba yung nakakamatay ito Kanya, ingat lamang po sana tayo sa mga bata. But let us allow the authorities to really discuss this matter to the health para maligtas po ang ating mga anak sa anumang kapahamakan. Lilian Gabriel, blessed Thursday po, Tata Ben. Miss Universe, stay safe, healthy, more power. Your honor, please. God bless us all. God first. Pamilyang Salaw Ma'am Jean, good evening. Yudes and Gino, magandang gabi po sa inyong lahat. Arlene Nunez is also watching. Bon Naral. Bon, magandang gabi sa iyo, partner. Elisa Balibiran is also watching. Lilian Gabriel. Hello, BSC family, board and members. Hi to the Salaw family. Stay safe and healthy. Junior Dal, nanonood na rin. Good morning. Good morning. Good evening, bro. And all of the viewers. Cagayana Cruz de la is also watching. Good evening. Andy Lauzon. Pandesal kayo dyan. Pandesal. Andy, good evening. Magandang gabi sa iyo. Watashua, advance happy Valentine's Day po, Sir Ben. At sa lahat. Yan, sa lahat po. Ayan. Share done na po, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Thank you. Thank you very, very much. Alright? May nangyaring gusot kanina dyan sa NAIA. Customs area Dalawang Hapones ang nahuli, nagdala po ng limpak-limpak na salapi. Yen. Pero kung converted into peso, umaabot po ng 42 to 44 million pesos. Kalaki talagang lakas ng loob ng mga Hapones na ito. Alam naman po nila. Every country very strict po sila sa pagpasok po ng pera sa kanilang mga bansa. Iba po yun. Pagka dala-dala mo yung malaking halaga ng pera, nagsasuspect po ang mga host countries. Even in the country, in the Philippines. Hindi ko alam kung bakit ito mga Hapones na ito ay naglakas loob. Pero ito pansinin ho ninyo ito mga kababayan. Kaya malakas ang loob. Ito pansinin po ninyo ito. There was a tip from Interpol na merong dalawang Hapones galing po sa Japan na papasok sa Pilipinas.
sakay ng ganitong aeroplano, may dala-dalang huge amount of money. Yan na nga po, 50 million. True enough, sinalubong po ng mga customs operatives, yung dalawa. At nakuha, nadala po yung kanilang mga bangay. Okay? Pagkatapos na imbestigahan yan, dadalhin na po sana ng Customs Police sa kanilang tanggapan. Meron pong tanggapan ng police, Customs Police, dyan po sa NAIA. Ang tawag po dyan, ESS. ESS. Okay? Papunta po naman ko doon. Sinalubog po sila ng mga armadong lalaki. Armadong lalaki. Hindi po naka-uniforme. At dala ho nila yung dalawang hapon. Siguro ang tawa ho ng mga hapon, mga kababayan. Ang tawa ng mga hapon. Sinalubong po sila ng kanilang mga protektor. What else can we say? Tanda na ninyo, in-interview ko po ang Bureau of Customs kanina. At ito, hindi ko nga malaman kung bakit hindi nila masagot yung tanong natin kanina. Sinalubong sila. Dinala ho yung dalawang hapon ng armadong kalalakihan. Armado ho. Talagang walang uniforme Dapat ho, natakot na ho yung pamahalaan natin. Kasi armado ho at the National Airport. Paano nakapasok ho mga armadong kalalakihan dyan? Sasalubungin po ang yung mga suspects. Ang suspect na po yung mga members of the Yakuza gang sa Japan. Pero hindi po sila natakot sapagkat may sasalubong po sa kanila. At true enough, there was. Ito ngayon, mga kabayan. Pansinin po ninyo itong usapan namin ng Bureau of Customs kanina. Tanong ko po sa kanya. Sabi po ninyo, sir, sinalubong po ng armadong mga lalaki itong dalawa at dinala po nila yung dalawang hapon. Opo. Anong nangyari doon? Saan ho dinala? Hindi na po sinagot. Saan dinala? Ang sagot po sa atin, hindi. Dinala ho dito ng CIDG. CIDG ng Philippine National Police na nakatalaga po sa Bureau of Customs, sa NAIA. Follow-up question. Dinala po ba ng CIDG yung dalawang hapon sa tanggapan po ng Customs Police? Hindi na po sinagot. Follow-up question. Hinabol po ba ninyo yung armado mga lalaki? Saan na po sila ngayon? Wala nang masagot. Hindi ko na alam ho. Iniba ko na lamang po ang usapan. Pero, tignan ninyo ho. This happened at the Ninoy Aquino International Airport po, mga kababayan. Dalawang lalaki, hinuli po ng Bureau of Customs dahil po may dala silang huge amount of money. Bawal ho yun Any airport. Si Kibuloy, Pastor Kibuloy nga po di ba? Nahuli po doon sa airport sa Amerika. Na-detain yung isang mga kasama ho yata nila. Pero hindi naman po si Pastor. Okay? Pero nahulian ho sila Di ba? Dito sa Pilipinas ganyan. Pero doon, wala pong sumalubong kay Pastor. Kusa silang hindi po sila sinalubong. Eto ho sa atin, may sumalubong na armadong lalaki. At biglang nawala ho ang usapin tungkol ho doon sa armadong lalaki na kumuha po sa dalawa. Sino po itong mga ito? Sino yung mga armadong kalalakihan? Were they able to get what they wanted to get from the Japanese? Pagkatapos pinakawalan nila? Granting ho. Nakuha na nila ang gusto nila. Wala po ba silang pananagutan sa batas? Bakit sila nakialam sa paghuli sa dalawa? Yan ang mga katanungan natin. Pero
wala talaga, hindi ko na, hindi po masagot talaga ng Bureau of Customs. And I don't think this will even advance that investigation where the alleged armed men, not in uniform, madidivulge po ang kanilang mga identity. Pero ang maliwanag po kanina, ang CIDG ang nagbalik po sa dalawang hapon. In other words, CIDG, pwede na natin sabihin yun, CIDG po ang kumuha sa dalawa. Hindi nga lang sila naka-uniforme. Pagka ganun, mga kabayan, hindi po ba bawal ho sa batas ho yun? Gangsterism po yun, hindi po act of police. Hindi po. Gangsterism yun eh. Ito yung nakakatakot po dito sa atin. Pag ito yung nangyari po, nahuli ka alimbawa. Pagpalagay mo, may nagawa kang kasalanan. Pero hahablutin ka ng mga armadong lalaki na hindi mo kakilala na wala naman pong uniforme. Ibig sabihin, hindi po mga pulis ito. Anong gagawin mo? Siyempre matatakot ka. Hindi ka naman makapalago dyan. Susunod-sunod ka nila. Di ba? Pero, di po ba paglabag sa batas yun? Bakit hindi po ma-identify yung mga armadong lalaki, naka-uniforme, kumuha sa dalawang Hapones, hindi po identified. Hindi na po nila in-identify. Pero, binabanggit po nila, CIDG po ang nagbalik sa dalawang Hapones. No questions asked. Wow! Really? Sige, ganyan. Padre, Alex Aquino, ano bang gagawin natin dito? Sobra naman ho yata. Hindi na po nakakibo ang Bureau of Customs basta sila po ay kontento na siguro na bumalik sa kanila yung dalawang hapon. Pero yung criminal act na ginawa po ng mga armadong lalaki, baliwala na po ba yun? Pwede na po maggawin yan sa Ninoy Aquino International Airport. Nagtatanong labang po si Tata Benho dito. Okay? Nako po, baka mga ninja yun, sir. Di po nila masagot kasi di na nila alam kung paano nila lusutan. Mga kalokohan po nila. Alam ko po may kalokohan ito eh. And I suspect these are the people from the CIDG. Hindi nga lang huli sila nakinupo. Pero labag sa batas po yun eh. Labag sa batas po eh. They thought probably na sila mauna. Kukunin nila yung mga... Pero gano'n ninyo ang lakas ng loob ng CIDG dito mga kapatid. Kung sila po ngayon, yung mga armadong lalaki, ang lakas ng loob po nila mag-operate without uniform na hindi po naka-uniforme at the Ninoy Aquino International Airport po, mga kabayan. I'll try to make a follow-up here tomorrow sa Radyo Pilipino mga kabayan. Tignan mo natin. Baka sakaling meron ng masasabi po ang Philippine National Police tungkol dito. Tatanungin natin ang Philippine National Police kasi natanong na po natin ang Bureau of Customs. Okay? Ravilo Olivar is watching. Good evening, sir. Magandang gabi po. Alex, good evening. Alex C. Aquino, Kokok, Giovanni Pinuela. Nanonood na rin po sila. Magandang gabi po, Sir Ben. And hi to Ma'am Lynn and to all BSC family. Mercy Ong. Oy, Ma'am Mercy, magandang gabi po. Good evening po. Magandang gabi. I'm late, Kuya Ben. Regards po kay Ma'am Lynn. God bless po. Ingat. Ayan. Magandang gabi din po. Ma'am Mercy Ong. Hindi po ba kayo lumalakad papuntang Marinduque? Sige, ingat-ingat lamang po At pausa, harboring criminals ang pwedeng ikaso doon sa dalawang armadong lalaki na sumalubong sa mga Japanese na may dala-dalang malaking halaga ng pera sa ating bansa. Ayan.
Hindi. Snatching pa nga eh. Because they snatched the two Japanese from the custody of the Bureau of Customs. Para inagaw po. Inagaw po sa kanila eh. Kaya nakakatakot eh kung nagkabarilan. Baka nagkidatan lamang ho yung customs personnel at saka yung CIDG. Magkakakilala naman po ang mga yan eh. Wala nang kakibuan. Amin muna ito. Kasi inintrega ho sa amin sa CIDG. Ng kanilang mga, Diyos ko po, baka naman may kasabot na mga yakusang gang itong CIDG dyan sa naiya. Di lalong maguluhang sitwasyon ho ngayon mga kababayan. Sabi nga ni Watashiwa, ninja na siguro ito. Which is not far-fetched mga kababayan. Pantakin ninyo, wala nang investigasyon. Wala nang kibo-kibo. Nawala ho sa eksena yung mga armadong lalaki na kumuha po sa dalawang lalaki. Ang natira, yung dalawang lalaki, dala-dala daw po ng CIDG. Ayan. Ano napunta sa kamay ng mga CIDG? Yung dalawang hapon, inintrega po ba sila ng mga armadong lalaki? In other words, nagha-harbor nga po ba talaga ang CIDG ng mga criminal elements? Diyan sa naiya. Ay, malala na ito, mga kababayan. Isusumbong ko kayo kay parang Ricky Tisoy. Kidnapping yun, pre. Watching. See? May kidnapping po. Ito talagang itatanong ko natin sa Philippine National Police bukas. Asahan po ninyo na gagawan po namin ng follow-up ito. I do not know if other stations have been doing this, pero nakita ko po yung mali eh. Pantakin po ninyo. Under custody na po ng Bureau of Customs. Hindi ko sinisisi dito ang Bureau of Customs. Kasi maaaring natakot din po yung mga personahe ng Bureau of Customs. Armado eh. Ang unang balita 10 armadong lalaki ang kumuha po sa dalawa. Matatakot kayo, bibigay mo, di ba? Pero kung kayo ang personnel, customs personnel, anong dapat ninyong gawin mo yun? There are operatives po. PNP, NBI, meron po mga operatiba ho ng ating pamahalaan dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Sinumbong po kaya? Paano ho nakuha ng CIDG yung dalawang Hapones? Inintriga po ba kaya ng mga non-uniform personnel and armed men sa CIDG? Ayan, yan ang mga katanungan ho dyan. Pero there was kidnapping first. There was snatching. Paring Ricky, siguro pag bukas pagtatanong-tanong ho tayo dito, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko maintindihan po talaga. Ed Pausa, kapabayaan yan ng mga customs police na nakabasid dyan sa airport. Bakit basta na lang nila ibinigay sa dalawang armado na di man lang nila kilala? Sabi ko nga sa iyo, partner, pwede naman matakot yung mga customs police. Ang dala-dala lamang ko nila, handgun. I mean, yung nasa waist lamang ko nila, siguro. Pero yung mga armado, heavily armed yan eh. Pagka sinabing armado, may armalito yan. May mahaba. Meron pa silang maikli. Kaya nakakatakot din pag sagupain ng mga yan. Lalo nga hindi uniformado. So there is, alam ko ninyo mga kabayan, nakikita ko may criminal intent po yung ginawa po sa dalawang Hapones. Maaring kakilala po ito, hindi kakilala, pero inintriga ho ng kanilang organization from Japan. Itong dalawang Hapones na ito, dahil may dala-dalang malaking pera. Naunahan lamang po ng mga customs police, yung mga sasalubong siguro sa kanila. Ayun. Pero, at any rate, kailangan magpaliwanag ito mga involved sa eksenang ito, mga kababayan, because merong pong violation of the law ang nangyari po dyan sa
Ninoy Aquino International Airport. Ha? Okay? Okay. Uy, magandang balita ho ito, ha? Magandang balita. May panagupa na ho tayo. Oh. Meron na tayong panagupa sa mga Tsekwa. Oh. Parang Jimmy, at least may panagupa na tayo sa mga Tsekwa. Meron pong ibinigay ang Japan, no? Sa atin. Coast Guard, no? Vessel. Oh. Pandigma ho ito. Mahaba po ito, 97 meters. Nakita ko po yung retrato nito. Oh. Meron pong binigay ang Japan sa atin para magamit po natin dyan sa West Philippine Sea. Sana ho, huwag na tayong pabuli-buli sa mga Tsekwa ho. Oh, tama na yung panggigipit ho nila sa atin at pananakot. Kawawa po yung mga mangingisda ho natin. Tingnan ho ninyo, nag-iimporta na ho tayo ng galunggong. Samantala, ang dami po nating galunggong dyan sa teritoryo ho natin Nandyan po yung mga galunggong, mga kababayan, sa West Philippine Sea. At dyan po nangingisda yung ating mga kababayan. Bakit tayo mag-importa ng galunggong? Sa China pa! Can you imagine that, parang Jimmy? Sa China pa tayo mag-importa ng galunggong. Saan kinuha ng China ang kanilang mga isda? Teritoryo po natin. So ito PCGG acquires a multi-role response vessel from Japan. Ang pangalan po ay BRP, barko ng Republika ng Pilipinas, Teresa Magbanwa. Sino itong si Teresa Magbanwa? Ito po yung bayani ho natin nung panahon ng Revolusyong Pilipino laban sa Espanya po. And Teresa Magbanwa was known then and even today sa history po natin as the Visayan Joan of Arc. Kung meron pong Joan of Arc itong araw, dito sa Pilipinas, meron din po tayo Visayang alam. Okay lang na. Okay naman po yun. Walang problema po yun. Di ba? Doon sa bayan po ni Andy Lauzon, nagmula si Teresa Magbanwa. Yan po ang pangalan ng barko, Philippine Coast Guard. Sana ang Coast Guard po ngayon magiging mas matatag po sila sa pakikipag-ugnayan, usap-usap sa mga Tsekwa na nagpapanggap na sila po ang may-ari ng teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Report sa ESS, sabi ni Tisoy. Sandali May police power sila. Ang problema wala. Nadehado sila siguro. Mas matataas ang kalibre ang mga sandata ng snatch. Kanya walang magawa po yung mga customs police po natin. Nakakaawa din pag ganyan. Naisahan ka ng kalaban mo, patay kang bata ka. Pero magtatanong-tanong pa rin po tayo bukas. May special team ang ESS. Hindi kayang takutin ang ESS enforcer. Really? Bakit sila natakot? Bakit wala silang ginawa? Under the custody of Customs Police, yung dalawa, nung in-snatch na mga hindi po naka-uniforme at heavily armed. We can say goons. Kasi hindi naman po naka-uniforme. Kung naka-uniforme, alam po natin kung ito ay si IDG, NBI, or whatever. Pero hindi po naka-uniforme. Tinakot siguro yung mga ESS. Natakot naman. Nagpatakot naman. Parang Ricky, pwede ba yun? Pagpatakot ang ESS? Alam ko, matatapang talaga yung mga ESS po. Caroline Bates. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Prayerful po siya. Angelica Paz. Baka po nag-change citizenship na yung mga galunggong. Sir Ben. Kaya nagpahal na presyo nila. O kaya po ay
may import tax na. Siyempre, pero hindi po pwede ang China naman hindi naman po talaga nagpaparating ng legal dito sa atin yan. Kanya walang tax. Smuggle pa rin Alak ng pating talaga Ma'am Angelica, hindi ko maintindihan. Dapat itanong natin sa DTI talaga ito. Itanong ng DTI sa Bureau of Customs kung ito mga imported fish from other countries like China, dumadaan po talaga at nagbabayad po sila ng buwis. Record naman po yan Kanya nga lang, I don't know if you will find any record there sa Bureau of Customs pagdating po sa mga goods imported from China. Okay? Mel Rodelio Militante, I just noticed that all of the great leaders of every developed country have had one characteristic in common. It was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This and not much else is the essence of leadership. Alam mo, Mel, yan ang totoo Pagka ang leader mo takot na ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga constituents, talo na ang bansang yan. Talo na. Like the Philippines and the West Philippine Sea. Tayo ang nanalo. Pagkatapos, hindi natin may paglaban. Mali naman po yun. Halimbawa, mas malakas yung bansa na kalaban natin. Gigirahin po ba tayo kaagad? Wala na po ba tayong mga kakampi? Nandyan naman, waiting in the wings. Mga kakampi natin. Mangunguna pa nga sila But when the leader does not mind or does not want to confront, dahil sabi niya, I don't want to go to war. Bakit Ginigera na tayo ng China Inaagawan na tayo ng mga karapatan natin. Inaagawan na tayo ng lupa. Inaagawan na tayo ng isda. Hindi po ba panghihimasok na yan? Kanya tama ka Mel. Again, this could also be comparable with what Tito Sen, Senate President, is doing. Nagsumbong si Rowena Guanzon sa kanya. Ito yung pangalan ng senador na nakialam dito sa COMELEC. Anong dapat gawin po ng isang leader ng Senado? Hindi po ba dapat mag-imbestiga? Pero ayaw niyang mag-imbestiga. Siguro colleagues. Colleagues po niya. Pero paano ba nasisira ang demokrasya dito sa atin? Sabi nga ni Mel, when our leaders refuse to fight what is good, pagka ang mga leader natin tumanggi na ipaglaban ng tama at karapatan ng kanilang mga mamayan, tapos na po tayo. Pagpalagay na natin, nagsisinungaling si Guanzon, but at least, voto proprio, the Senate President should have undertaken or conducted an investigation at malalaman ng taong bayan. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang natuklasan? Hayaan mo na kung nagsisinungaling po si Guanzon, masabi sa taong bayan, nagsisinungaling yan. Okay lang yun Grateful ang taong bayan pagka may result ang investigation. Pero kung walang result ang investigation, pababayaan mo na lang, nakatiwang-wang yan. Hindi po maganda yan. Okay? Ay, naku talaga. Alam po ba ninyo, ang nangyari sa
sa Senado sa halip na investigasyon ang mangyayari. Nagkatawanan, nagkakabiruan na lang, ginawa na lang, biro-biruan na lamang po ang kanilang kasamang si Senador Bato de la Rosa. Kinakantsawan po, nabugbog ka ba ng misis mo? Nagkakatawanan sila Ang sagot po ni Bato hindi po, ayaw, ayos lang ako. So, hindi raw totoo na nabugbog siya. Yan ang sabi po ni Mig Subiri. Kasama po si Frank Drilon. Kita na ninyo mga kabayan. Ginawa pong biro pa. Pinagtawanan ang kaso involving the integrity of the Commission on Election at maaagawan dito ang taong bayan ng karapatan po nila sa free, fair, and honest election. Ito po yung ito ang epekto ng pagwawalang bahala ng mga leaders na may kakayanan na supilin po ang masama. Pero wala ho silang ginagawa. They tolerate what is bad, my friend. Yan po ang nakakalungkot na nangyari. Yan din po ang dahilan kung bakit ganito ang buhay natin, di ba? Inihikayat po natin ang taong bayan na magpakatatag, magiging malakas para may panlaban sa mga masasama, lalong-lalo na nanggagaling po sa ating pamahalaan mismo. Nakikita nila, hindi gumagalaw ang ating gobyerno, hindi gumagalaw ang ating mga leaders. Madidismaya po ang taong bayan. Kaya pakiusap lamang po natin sa ating mga kababayan. Pagpakatatag po tayo sa kabila ng mga dagok-dagok na ito from our own leaders. Alam na po ninyo kung anong gagawin. Alam na ninyo ang dapat po ninyong gawin. Magandang gabi po, Sir Ben. Sabi ni Kokok. Okay. Alright. Nag-change citizenship yung mga yung mga galunggong, Angelica. Talaga naman, Alright. Eva Ramos, the Padrino system in the Philippines has been the source of many controversies and corruption. Yan po dapat ang mawala sa gobyerno, ang palakasan. Nawawala na rin po yung delikadesa talaga. Palakasan. Kung si Bato man ito, okay, si Pong de la Rosa, whichever from them, so sa dalawa, they are very close to the president. Ang sabihin po ng tao dito baka inutusan pa kayo ng ating Pangulo. Di ba? Nakakahiya po sa Pangulo, pero meron pa bang nakakahiya? Mahihiya pa ba ang Pangulo natin? Ay, nako talaga. Jurisdiction po ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang price monitoring at price control ng mga fresh seafoods po, Sir Ben. Kaya lang po, parang hindi sandali parang hindi updated ang price monitoring at SRP nila sa website. Hindi naman talaga nahuhuli po pati ang Department of Agriculture. I know mga agricultural products ito sakop po ng DA. Yung ibang mga paninda pang household po natin din, katulad po ng mga sardinas, pandesal, sa DTI po ito. Okay? Kanyang alam, both are agencies of the government. Dapat po nagtutulungan ito Parang kanya-kanya talaga Tako talaga. Anyway. Josephine Tale Dilio. Good evening, Sir Ben. Ma'am Josephine, kumusta na po kayo?
Nawawala po kayo pagka minsan. Gandang gabi po, ha? Good evening, Ma'am Josephine. Mel, I am not even the leader of a country, but that's what I am doing as the leader of a group. I've been leading for almost 26 years. So until now, they haven't left me. So nandyan pa sila sa poder ni paring Mel Rodelio Militante. Iba po yung talagang leadership po eh. Yung sa tama lang, kanina pinag-uusapan nun namin, sa tagal-tagal ng panahon na magkakasama kami nila paring Ricky, sila Jimmy, and yung iba pa natin mga kaibigan, hindi po kami nagkakahiwalay. At kahit pa paano nagkakatawagan, kahit hindi kami nagkikita. Si Alex Aquino, alam po ninyo, I know nandyan, nanonood at nakikinig lamang po yan. Pero alam ko po, pagka meron pong paggalaw at pagkilos para sa tama at katotohanan, kasama po yan si Alex Aquino. Okay? Nabulilyaso ang Valentine's ni Bato sa pagkabisto. Rhyming ito Hindi na magamit tuloy ang yung gamot pampatigas ng buto-buto. Salbahe ka, Junior. Kailangan pa ba ni Bato yan? Kailangan na ba ni Bato yan? Ay, grabe naman talaga. Akala ko, bato-bato talaga eh. Bato-bato sa langit. Ang tama ay buti nga. Ay, nako talaga naman. Pero matindi ho yung issue ng itong disqualification case para kay Bongbong Marcos. Ituloy natin malalaman to. Alam po ninyo mga kabayan, nadidinig ko na comments po ng ibang mga kababayan natin. Sabi ko, bakit to si Bongbong? Siya na lamang ho ang palaging pinadidisqualify. Yan. Yung iba wala bang kasalanan? Alam po ninyo mga kababayan, personal, wala naman pong personal na galit ko kay BBM. Kasi wala naman talaga personal na ginawa sa akin. Hindi naman po ako sinampal. Hindi naman po ako binulyawan. Hindi naman po ako, hindi pa nga kami nag-meet siya. So I have no personal grudge against BBM. But I know na meron pong mga nagawang hindi po lahat tama. Not only to some people, but to the entire Filipino nation and to the government. And I cannot, hindi ko naman masisisi ang taong bayan kung sila po ay nagre-reklamo sa kagustuhan ni BBM na maging presidente. Anybody can really react and yung fight, yung kagustuhan niya manalo. Kasi meron din po silang ibang mga paniniwala, hindi katulad po na. So tama lamang kahit na itong labanan na ito ay nasa proper forum. Kanya wag po kayong mag-aalala. I think Bongbong BBM nakakalamang ho ito eh. Nakakalamang talaga, kanya wag po kayong mabahala. Lalo kayong magpasalamat kung marami pong mga tumutulig sa kanya sapagkat alam po ninyo, di ba? Alam po ninyo, lalo siyang sisikat eh. Whether good or bad, basta publicity pa rin yan. Sabi nga ho ng mga mamamahayan, good or bad, basta publicity yan. Publicity pa rin lang. Nakakarating ko sa kalaman ng mga mamamayan.
Lalo na ho ngayon, mga kababayan, hindi naman po iniintindi masyado kung ano yung bad or good. Hindi na po sinusuri po. Yan ang pagkakamaliw natin. Hindi natin sinusuri ang mga impormasyon na nakakarating ko sa atin. At, well, ang mahalaga dito yung mga disqualification cases. There are reasons for this. At talagang matindi po ang paninindigan ng mga petitioners po to disqualify Bongbong. Okay? Si Ma'am Rowena Guanzon po, mga kabayan. Matindi ho ang kanyang, nakita ho niya yung mangyayari ho eh. Talagang matalino ho si Ma'am Rowena. Nakita ho niya yung mangyayari ho eh. Merong naramdaman po si Rowena na paggalaw ho ng laban sa disqualification. Okay? Alam po ni Commissioner Guanzon na kapag siya nag-retire, which is going to happen few days before the decision is handed down, mawawalan po ng saysay ang kanyang boto pagka nag-retire na siya bago lumabas yung desisyon ng ponente. Nakita ho niya eh. Nakita ho niya yung ano eh. Kasi ngayon po, retired na po si Ma'am Rowena. The vote that she cast has become just a piece of paper. Wala na hong saysay po yun. Kasi wala pa pong desisyon na ibinaba ng Division 1 o First Division. Yan ang nakita po ni Ma'am Rowena. Kanya po, inunahan po niya. And I cannot blame her. Yung mga naniniwala na may nilabag po siya sa batas, sabi naman ni Mrs. Guanzon, si Commissioner, put it on. Laban tayo. Magdebate tayo. Yan. Pero itong si Perolino ho, mga kababayan, hindi ko pa nadinig kung bakit hindi pa po niya inilalabas ang desisyon. Tapos na ho, Ma'am Perolino. Tapos na po yung gusto mangyari ng bakulaw ho na nanunulsulong sa inyo o nananakot sa inyo o naglalagay ho sa inyo. Hindi ko na alam kung anong totoo nito. O baka wala naman talaga masama na ginawa. Pero bakit ho pinagpaliban po ninyo ang paggawa ng desisyon? Bakit po naman? Totoo ba na talagang hindi po nyo kaya na gawin po yung desisyon in due time? Totoo po ba na sinuri po ninyo, pinag-aralan ninyo mabuti? Kasi 3 kaso ho yun. Pero di ba consolidated ho? Naging isa na lang. Ay nako. Jose Gregorio Clemente, dapat ilabas na rin nung isa pang COMELEC commissioner ang kanyang boto para malaman na natin ang tunay na score dahil alam na natin ang boto ni Commissioner na alaga ni Calvo. Lang yan talaga. Ay, wala, hindi po kasing tapang ho ni Casquelo. Hindi po kasing tapang ni Commissioner Guanzon ito. At hindi pa naman retireable. Kanya marami pang masasayang ho siguro na ganansya para sa kanya kung magpadalos-dalos mo siya. Hindi katulad ni Ma'am Rowena, talagang paalis na ho siya. But she wanted to protect her vote. You know, mga kababayan, she wanted to protect her vote. And she wanted people to know na sumang-ayon po siya sa disqualification ni Bongbong. Ano bang sabi? Convicted ho yan eh. Nagsinungaling ho eh. O, hindi ba? Di ba? O nga naman o. Convicted po eh. Hindi po nagbayad
ng kanyang buwis at hindi po nag-file ng kanyang ng kanyang income tax return for 4 years. 1982 to 1985. Anong hindi raw po niya alam? Yan ang sinasabi ho eh. Hindi raw po niya alam. Honestly, hindi raw po niya alam. Grabe naman talaga. And the commissioner ng COMELEC, pati sa second division, naniwala ho sa kanya na hindi po niya alam ang kanyang pinaggagawa, even as governor. And now, going to be President of the Republic of the Philippines, hindi niya alam na siya po ay convicted. Ha, ha, ha. Ay, nako. Eve M. Ramos. Watching na po si Ma'am Eve. Good evening ulit, ha? Magandang gabi po. Okay. Yung second division po ng COMELEC. 3 sa mga commissioners po ang nagpasya na i-dismiss po yung kaso. Walang ebidensya to disqualify Bongbong. Pero there is now a growing clamor sa mga commissioners po na natitira pa. Kasi 7 na lamang po yata yung natitira at 3 na po yung nag-retire. 3 na po yung nag-retire. Ito, tama. 11 po yung commissioners po sa Bureau of Customs. 8 po sila. Pinagtatalunan na po dito kung magkakaroon po ng butuan ulit sa NBank na po yan. NBank, kung boboto po yung 3. Ulit. Kung ang boboto lamang po ay yung natitirang mga commissioners after the retirement of the 3 commissioners. So ito yung abangan na lamang po natin. Pero matindi po ang labanano dito sapagkat it appears na talagang matindi po yung pagpapaliwanag po ng mga petitioners na meron pong paglabag sa batas si Bongbong. Nagsinungaling po siya. Nagsinungaling. Hindi po pwedeng sabihin po ng COMELEC na hindi po alam ni Bongbong Marcos na siya po ay convicted at siya po ay naparusahan ng disqualification to public office. Alam po niya yun eh. Pero pinaniwalaan po siya ng COMELEC na nakalimutan na po. Honest mistake po. Parang wala po yung kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Nakalimutan siguro ng mga commissioners po ito, no ha? They forgot that ignorance of the law excuses no one. Sinalba po nila si Bongbong Marcos, si BBM. Mabigat po talaga ang kalaban pagka si BBM. Kanya nga ho. Hayaan ho ninyo na marami po ang tumutulig sa kanya sapagkat marami naman po siyang tagapagtanggol eh. Nakita na ho ninyo, hindi na naman po siya mag-a-appear. Hindi na naman po siya mag-a-appear sa KBP Presidential Forum. Mas gusto ni Bongbong Marcos po ang one-on-one. Bakit? Pwede niyang kausapin yung interviewer po niya eh. Ito bang itatanong mo ha? Ito lang ha. Wag po yung mga controversial questions. Ayaw po niyang mga controversial questions. Ayaw po niyang mapagod ang kanyang kautakan. Siguro dahil gusto niya magpahinga ya. Ay, nako talaga. Mr. Bongbong Marcos, ha? Kaya nga po, dapat, sabi ni Jose Gregorio Clemente, ibalik ang garote. Death penalty. Isipin nyo na lang, ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa kwan ng alaga ng senador. Anong klaseng demokrasya ito? Ayan. Ano?
Okay. Lilian Gabriel is also watching. Ay, nako talaga. Ay, teka muna, sandali lang ha. Habang nagsusulat po kayo ng mga comments po ninyo, maalaala po ninyo yung assassination natin. Kay BBM, online assassination ng TikToker. Meron pong update ang Philippine National Police. Alam na nila kung ano yung account ng nagtatangka sa buhay ni BBM. LJ Luna 7. Yan ang account name ng TikToker. Pero hindi pa po alam, hindi pa po natukoy ang tunay na identity ng TikToker na ito. Pero kayo po ba mga kabayan, siseryosohin po ba ninyo ito? Sabi ng PA natin dito oo naman. Bantayan Ayan. Kahit na online assassination. Magsayaw-sayaw lang tayo dyan. Pero tingnan naman ninyo, wala na. Wala na yung assassination attempt. Talagang it died down. Hindi ko alam kung bakit pinasabog po yung assassination attempt sa kasagsagan po ng hidwaan ni Guanzon at Perolino. Yan ang dapat po natin isipin dito. Totoo po ba yung assassination attempt? Bakit ngayon? Wala na. Hindi na po pinag-uusapan ang assassination attempt. Kasi nanalo na sila. At tayo dyan. Grabe naman ito mga kabayan. But anyway, may update daw nakita na nila, nalaman na po nila ang pinagmulan ng usap-usapan na assassination attempt ng presidential candidate na si BBM. LJ Luna 7 daw po. The identity, yung personal identity, like the real name and the address and the phone number ay hindi pa po nila alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan po tayo maghihintay ng actual personality ng account na ito, LJ Luna 7. Okay? So, ito ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, mga kabayan. Before that, sandali meron pong comment dito si Ma'am Mercy Ong. Ang ayaw ko sa mga kandidato, yung naninira. Dapat kung ano ang pakay niya sa mga tao, sabihin nila yung mga para sa kanila. Di yung sinisiraan ang kalaban. Kailangan sa kanila sport lang. Di po ba? Yan ang sabi ni Ma'am Mercy Ong. Sana wala naman pong hindi naman po nagsisiraan yung mga kandidato talaga Hindi naman po sila nagsisiraan ang mga supporters nila ang talagang gumagawa ng fake news, disinformation, misinformation, ay lahat na lamang po ng paninira sa kanilang kapwa-kandidato. Ginagawa ko. At alam po ninyo, ang pinakamaraming disinformation accounts na fake news, pinakakalat, and so on and so forth. Kitang-kita po ng Facebook, kitang-kita po ng ating mga kinukulan na nanggagaling po sa kampo ni BBM. Wala akong magagawa dyan. Yan po ang lumalabas galing sa kampo ni BBM. Ang maraming trolls, ang maraming fake news, maraming disinformation and misinformation. Sana makarating ito panawagan ni Ma'am Mercy Ong na wag nang gumamit po ng mga ganyan kasi
hindi po maganda eh. Oh? Lalong masama pagka pinabulaanan nito ni Bongbong, ni BBM. Oh? Sasabihin po ng taong bayan, nagsisinungaling ka na naman. Sa DCRH at Manila Times, sabi ni Mr. Clemente, payag si The Junior magpa-interview. Ang mga interviewer ay tulad ni Taberna at ni Tiglao. Naku po, kulang na lang si Wawawi ang mag-interview. Yan ang totoo mga kabayan. Oh? Ayaw po niyang dumalo sa KBP. Ito po pinagsanib ng mga media outlets dito sa Pilipinas under the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ito po i-on-the-air nga po ng aming Radyo Pilipino bukas 9 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali po. And this will be carried live via hookup sa aming mga istasyon, himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ganyan po itong expanse ng ng KBP forum o presidential forum na gagawin po bukas. But Bongbong Marcos prefers not to attend. Ano po kaya meron po ni si Bongbong na ayaw pong magbata? He believes in himself, no? Talagang napaka taas ng pagkilala ho niya sa kanyang sarili na siya na po ay mananalo. Oh? Grabe talaga. And to listen to his spokesperson, nakakaala mo naman talaga, ay, nako. Let him speak for himself, ho. Hayaan ho ninyo magsalita si Bongbong, patunayan ho niya ang kanyang sarili sa taong bayan. Wag ho yung kanilang mga spokesperson. Tignan nyo si Ma'am Leni, si Ping, si Isko Moreno, si Pacquiao, si Lodi. Oh? Wala hong spokesperson ng mga yan. Kung meron man po, bihira silang magsalita. Pero si Bongbong, ay nako, Attorney Rodriguez, sir. Kayo na lang kaya ho ang magpresidente. Oh? Kayo na lang. Wala pa ho kayong problema sa taong bayan. Benjamin Alejandro is watching. Benji, kumusta ka na dyan? Pwede ba tayong mag-usap-usap bukas? Oh? Pag-online po kayo bukas ng 10:30 at pagtatawag po ako. Ha? Okay? Benji Alejandro. Junior Dal, wala naman na dapat siraan si BBM dahil dati nang sira. Ay, nako. Grabe naman yan. Okay? Oh? Sandali ha? Mercy kanina po si Mayor nagsalita tungkol sa kalaban. Dapat po di niya sinasabi ang gawin lang niya yung tama. Si Mayor Oka, kanina umattend po ako, kanina nakinig po ako. Siniraan po ba niya ang kanyang kalaban? Alagay ko, pakinggan mo yung kalaban niya, baka mas matindi ang banat kay Oka. Ganyan ho ang politika sa baba. Oo, dapat pakinggan ho ninyo sila para malaman po ninyo kung ano ang pinagsasabi. At taong bayan na ho ang mag-interpret. Kayo na ho ang magsabi sa inyong sarili, ito, loko-loko ito eh. Wala na ho, bukang bibig kung hindi paninira. Tama lamang ho yun. Listen to them intently ho. Pakinggan ho nyo, lalo-lalo sa, alam po nyo, napakaalaga po ang tungkuling ginagampanan ng mga local government units. Akala mo ba ninyo, wala silang silbi? Kung talagang tutuusin ang ating mga local officials yung mga mayor, yung mga governor, sa kanila po manggagaling ang initiative po sa pagpapaganda ng kanilang localities.
kung gaganda ang Pilipinas, ibig sabihin, pinaganda po ng mga local government units ang kanilang mga localities. Pero sa ngayon, wala naman po tayong may pagmamalaki. Kanya, ang Pilipinas ay ganito, dugyot. Di ba? Dugyot eh. sabi ni Isko Moreno. Dugyot, yan ang magagawa rin. Dugyot talaga. Yan ang ginawa ng mga local government officials. Pero kung talaga magsisikap po sila na pagandahin ang kanilang sariling teritoryo, di lalo maganda ho, mapapadali po ang progreso ng ating bansa. Pero tignan ninyo, lalo na ho ngayon, open pit mining, open na po ang pagmimina and so on and so forth, open na po ang pangangahoy, open na ho ang ano ang tawag nun, yung pagkuha ng mga sand, quarrying, and so open na ho ang pagsira sa ating mga kabundukan. Open na po ang pagsira sa ating kalikasan. Humanda na ho kayo, mga kababayan ko. Humanda na po kayo sa baha. Humanda na po kayo sa, anong pangalan yun? El Nino, La Nina, El Nino. Meron pong pinsala ho pagka sumobra po ang tubig. Meron pong pinsala pagka tinapos po ng tubig. Di ba? And those are the two seasons in the country today. Pagka nasira po ang kalikasan po, nasira po ang kagubatan nun. Both. Yan po ang makakaperwisyo po sa atin pare-pareho. Baha, tagtuyot. Ayan. Bunga po yan ng pagsira ng kalikasan na binigyan ng permiso ng Pangulong Duterte. Tingnan ninyo yung sinasabi po ng mga presidentiables natin. Sumasang-ayon po sila yung pagmimina daw. Dahil kailangan daw po ng ating bansa ang pera. Wala na po bang pera talaga ang bayan natin? Hindi po pwede magmina ho tayo pero yung mundo ko natin alagaan. Alam po ninyo mga kabayan, sinasabi lamang po nila may mga regulasyon naman po Pero tignan ho yung kabundukan natin. Mapa Rizal, Mapa Bisaya, Mapa Mindanao, Mapa Ilocos. Grabe na ho ang pagkasira ng ating kabundukan. Kanya kung may ulan ho, hindi po ba? Grabe na po ang ba? Hindi pa po natin naranasan yung summer ho ngayon. Tignan ho ninyo, pagka-summer, baka wala na ho tayong tubig. Rasyon na naman po ang tubig. Pero this is what is going to happen to all of us, mga kababayan, pagka hindi natin pinili po yung talagang leader na may malasakit po sa ating bukas. Please lang ho, mga kababayan, pag-isipan po natin mabuti. Open pit mind. Bubuksan mo po ang pagsira ng mga kabundukan natin. Wait till another storm hits the country, my friends. Nasinimulan na pong maghukay-hukay sa mga kabundukan natin. Panginoon ko po, I cannot wait to see that happen again. Gano'n ninyo ang pinsala ni Odette. Grabe po. It could be worse. Kasi pagka nasira na po ang mga bundok po natin, dalawa na po ang dadaliw sa atin, the wet and the dry. Tagtuyot at baha. Kailangan po isang tunay na leader na may madalas palasakit at nakakaintindi sa pagpapabuti ng ating kalikasan. Kailangan po natin dito. Hindi bara-barabay. Okay? Wala naman dapat siraan kay BBM dahil dati nang sirahain na po, sabi ni Junior Dal. George Clemente, mali po sabihin he believes in himself. Takot nga, kaya ayaw humarap. Talaga naman ito. Nagme-memorize pa ng Ilocano sentence dahil nahahalata ng fake Ilocano. Ganun ba si Bongbong?
Peke po ba ito? Ah, Mr. Clemente should know because he is also a Napaklan nga Ilocano ho. Oh, alam po ba niyo yung Napaklan nga Ilocano? Oh, talagang anong tawag doon partner, Mr. Clemente? Tagalog yung Napaklan. Oh, yung bang talagang likas na Ilocano. Oh. There is no difference between what President Theodore Roosevelt said. I am more afraid of an army of 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. Which should never happen, no? Huh? Pero nakakatakot naman po talaga kung leon, tigre, ang leader po natin. Nakaranas na ho tayo dyan. Naranasan na po natin yan. Ang hindi pa po natin naranasan, yung walang young bulls na leader, yung walang tapang. Matapang kuno, pero sa totoo, walang tapang. In other words, coward. Talaga, kunwari, matapang, pero pagka nakasalubong niya yung baton, katapat, umi-exit eh. Kanya, kailangan ho natin dito ngayon. Hindi po yung tigre, hindi po yung kailangan po natin yung nakakaunawa po sa pangangailangan. Pwede nga lamang po, di pa na subukan ho natin ang nanay. Naiintindihan po niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Okay? So, mag-aral ho tayo mga kababayan. Pag-isipan po natin mabuti ang mga bagay-bagay na ito. Ngayon pa lang, paltos na ang COMELEC. Paano na sa eleksyon? Ito po ang hinahabol po ngayon ng mga petitioners for the disqualification of BBM. Alam po nila, malakas po ang kalaban. Kasi it's nakikita ho may pakialam ang Pangulo eh. Mga bata ni Pangulo itong mga gumaganap eh. Di ba? Hindi ko nga alam kung ano ang intensyon, ano ang strategy ng Pangulo. Huwag ninyong gagalawin muna si Bongbong. Hayaan po ninyong manalo, maproklama. Pagka naproklama, ilaglag ko natin, magiging presidente ang aking anak. Ayan. Will this happen? Sa tingin po ninyo, mga kababayan? Pagka ganyan naman po ang estratehiya ng Pangulong Duterte, ano? Panalunin po ba ninyo si Bongbong pa? Ay, nako naman talaga. Los Unidos is watching. Magandang gabi. Finally, mga kababayan, itong issue na ito na pag-uusapan natin. Matindi rin po ito. Ito po yung may kaugnayan po sa pagbebenta ng malampaya sa Odena Group. Alam po naman ninyo, ang Odena Group, kaibigan po ng Pangulong Duterte. Kung mapapakinggan lamang po ninyo ang mga sinasabi po ng Senado ngayon, especially Sherwin Gatchalian, head ng Committee on, o Chairman ng Committee on Energy sa Senado. Pinagre-resign na po ni Win Gatchalian itong si Cusi sapagkat i-railroad nila ang bentahan po ng malampay. Unang-una sabi po ni Sherwin,
ang ganong mga projects po na it entails gas and energy, bago magkaroon po ng bentahan, aaprubahan muna ng gobyerno ang balak na pagbebenta. In other words, before the sale is consummated, the government must approve the sale. Sa Malampaya ho, hindi po nangyari ito. Nagbentahan muna, nagpilihan muna bago approval ng Department of Energy. So there is a violation of the law. Ito. Pangalawa po, lumalabas po na yung Odena Group or Odena Corporation, hindi po sapat ang kanilang financial capability. Ang value po ng Malampaya is $565 billion or over 40 billion pesos. Okay? Ang pera po ng Odena ay $137.2 billion lamang or roughly 7 billion pesos. 40 billion po yung kailangan ho . Hindi lamang 40 billion. Mahigit pa sa 40 billion because kung tutusin, malaki ang gastos kung bago kang nagsisimula ka sa negosyo. Pangatlo ho, mga kabayan, it looks like the Odena Corporation has no experience dito sa gas and energy business. So makikita ho ninyo, bakit po ibinigay sa Odena Corporation ang Malampaya at a very low price? Simply because kaibigan ni Digong. Wala na hong iba. Kanya nakita po ni Sherwin Gatchalian, ang may pagkukulang dito. Si Mr. Cusi, sapagkat siya po ang tagapag-alaga ng enerhiya po sa atin. Dapat po pinangalagan, prino-protectionan po niya ang kapakanan ng mga Pilipino sa larangan po ng enerhiya. Pero, hindi po niya ipinagtanggol ang bayan dito . Sinunod po niya ang gusto na niyang kanyang amo na busugin ng kanyang sariling kaibigan. At probably, pulsa ng kanyang amo. In the process, pati siya mabibiyayaan. But what happens mga kababayan? Ang Malampaya ang reserve ng Malampaya is until 2024 na lamang po. Ayan, Odena Corporation ang may hawak. Wala silang kakayanan to dig for oil and gas, natural gas. And what happens pagdating ng 2024? Are we ready? Meron po ba tayong supply? Hindi kaya tayo magkaka-brown out dito sa Metro Manila pagdating ng panahon. Ito po ang iniisip po ni Sherwin Gatchalian na pagkukulang under the Duterte administration sa pamagitan po ni Mr. Cusi. Kung bakit ito si Mr. Cusi po, mga kababayan, ay mas lalong nakialam sa politika kaysa ayusin po ang enerhiya dito sa ating bansa. Grabe ang pakialam po niya sa politika. Binasag niya ang PDP laban. Pinasag po niya ang PDP laban. Winasag po niya ang PDP laban. Ngayon, inilagay sa alanganin po ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa Metro Manila and all other parts of the country in terms of energy and power. Grabe talaga. How can people like Cusi do this to the Filipino people? Pagsunod lamang po sa kanyang amo, kinalimutan po niya ang kanyang tungkulin sa taong bayan. And probably he will not resign. Hindi po magre-resign ito.
Not until Duterte is out of office. Parang si Duque din po yan. Bakit ako magre-resign? Kaya ako mag-resign ng amo ko. Same thing. Lucy will say, will be saying, bakit ako magre-resign, Sherwin? Oh, pababain mo muna. Hindi ko. Ayop talaga ho, mga kababayan. Yan ang sinasabi ni Mel dito, ho, mga kababayan. Oh, mga leader na hindi naman tutunay na leader. Kasi ang kanilang iniintindi lamang po para sa kanilang sarili. Hindi po para sa ating tao. This is the worst thing that is happening in our country today. Can you imagine $565 million ang worth ng project? Ang pera lamang po ng ang working capital lamang po $137 million or 6.9. 40 bilyones po ito. Pero ibinigay pa rin ni Mr. Cusi. Dapat po dito nagre-resign ito. Pero ang kapal ang kapal ng balat po nito. Ang kapal ng mukha. Talaga naman po. Wow. Ganyan po naman talaga ito mga leader ho natin. Wala po silang pakialam sa sasabihin po ng taong bayan. Ang importante sa kanila yung na-impulsa ho nila. Hayop talaga ito mga ito ho, mga kababayan. Grabe talaga. Huh? Ngayon pa lang, paltos na ang COMELEC. Paano na sa eleksyon? Wait for me to run for president. I will look for my first lady first. Well, you really make me laugh, my friend. Ha? Felisa Malibiran, posible po yun. Lahat ng paraan ay gagawin. O nga naman. Oh. Mercy Ong, Kuya Ben, tanong ko lang po kasi, yung anak ko po, meron van, dalawa po, so yun pong una, kakabayad lang po ng 50,000. Naniningil po ulit. Ang kulang na lang po, magkano? 9K. Pero gusto tubuan ng 23K. Asia Link po. Pag-usapan nun natin ito bukas ha. Ma'am Mercy. Oh. Pero yung ganyang mga utang-utang, lalo na po yung mga malalaking interest, talagang ang gobyerno po lamang, ang korte po ang magkakapagbigay ng yung talagang tamang interest. Oh. Bukas, pag-usapan natin yan. Tatapusin ko lamang po itong usapin natin tungkol dito sa Malampaya. Ha? Sandali lang. Mr. Clemente, if Boy Recount is proclaimed president and is later on found unqualified, the unproclaimed VP will not take over. Tama po yun. Hindi po siya. It will be the presidential candidate who got the second highest number of votes that will take the vacated position of the president. Dahil po kung DQ, si Boy Recount ay DQ siya from the start ab initio. Tama yun. O sa simula pa lamang ay hindi na kwalifikado. Therefore, hindi siya dapat kumandidato. Tama po yun. Pero kung ang mangyari, manalo siya at naproklama na po siya at naproklama din po yung vice president, disqualified na po siya. Okay? Madi-disqualify siya. Kung proklamado na, nandiyan na po yung vice president ang takeover. So, kailangan lamang dito para hindi na po ma-qualify ho as presidential candidate, ma-disqualify po siya before the election. Pero mukhang hindi po mangyayari ito eh. Sana ho, mangyari. Sabi nga po ng mga gustong ma-disqualify si Bongbong. Pero I don't think the president wants that to happen. Kanya nga ho, nakikialam ho eh.
nakikialam po ang presidente po sa pamagitan po ng kanyang mga senadores po. Bato de la Rosa, if ever he is the one, kung siya nga talaga ang totoo, na sinasabing nakikialam. But for the president po, na makialam po dito sa gusot na ito, malaking bagay po ito, mga kababayan. Tama nga siguro yung sinasabi po ng yung mga analysis ng mga political commentators po. Ang sabi ho nila, hindi gagawin ni Digong yan. Kasi wala naman po siyang yung tiwala ho sa kung sino man ang mananalo sa mga ibang mga presidentiables nandiyan. Wala siyang tiwala kay Pacquiao. Wala siyang tiwala. Maaari wala na rin siyang tiwala kay Isko Moreno, kay Ping Lacson, lalong-lalo na ho kay Ma'am Leni Robredo. So kailangan ho, si Sara, who is the vice presidential candidate, ang dapat ho iproklama. Kaya ang gusto po ng mga sinasabi pong kapanalig ko ni Pangulong Duterte, hayaan ninyong kumandidato yan. Pa-disqualify natin pagka na-proklama para hindi siya makaupo. Pero ang uupo bilang presidente, yung aking anak. O yun o, mga kababayan. But if Bongbong Marcos is going to be disqualified before the election, ayun, naitsipera na ho siya, hindi na siya kandidato. Disqualified na po eh. So wala naman pong pang-presidente ang PDP laban under the Digong wing. So wala ho silang pang-presidente. Kung hindi, itong Pacquiao, Lacson, Isko Moreno, and VP Leni, pati si Leody de Guzman, manalo na ang matibay ho dyan. Pero from among the presidentiables na talagang may pagkakataong manalo, ay walang pang-presidente ang Pangulo dyan. Pagka na-disqualify si Bongbong Marcos before the election, ang mananalo sa mga kandidatong nabanggito natin ang uupo bilang presidente. Pero kung hayaan natin na tumatuloy ang eleksyon, manalo si Bongbong halimbawa at maproklama kasama si Sara Duterte, maniwala ho kayo mga kababayan. May aksyon na gagawin po ng Pangulong Duterte dyan. Kasi hindi naman po siya tiwala na ipagtatanggol siya ni Bongbong Marcos. Different leadership already will happen ho. Pagdating ho na manalo ang mga Marcoses. The Marcoses will reign again. Mga kababayan. Wala nang Duterte, wala nang Arroyo dyan, wala na ho mga Ramos po dyan, mga kababayan. The Marcoses will take over. And what will happen, hindi po natin alam kung ano mangyayari. That's how it goes. So, tingnan ho ninyo mga kababayan. Dapat ho mag-isip-isip na po ang mga BBM camp dyan. Ano ang gagawin ninyo kung ganun po ang gagawin ng Pangulong Duterte sa inyo? Okay? Gagawin po ba ng Pangulo yan? Who knows? Hindi natin alam. Pero ngayon pa lamang ayaw nilang ma-disqualify si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi gusto nilang manalo at naproklama silang dalawa si Sara. Pero pagdating ng panahon, ma-disqualify si Bongbong because ang pinitsyo, disqualified po eh. Talagang may kaso po eh. Convicted po eh. When the president moves, ay iba na ho. Kasi tangan ho niya ang Supreme Court. Tangan po niya ang COMELEC. Ano magagawa ko ngayon ni Bongbong Marcos dyan? Ayan, something is going to happen. Hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Pero nakikita ho natin posibilidad na ito po ang mangyari. Okay.
Tisoy is still watching. Padre, nandiyan ka pa ba? Sumikat yan si Kusi, ang author ng Tanim Bala. Pagsupot, walang gawaing maganda. Bakit naman? Supot ba si Kusi? Talaga yun. Junior Dal, kumusta mo again sa mga pre, hindi ko maintindihan itong text mo, pre. Ayan, kumusta daw po kayong lahat, mga friends, sabi ni Ricky Tisoy. How to choose a great leader? Ayan, tanong po ni yan. Tanong po ni Rodelio Militan. Transparency. Ito. Dami pala nito eh. How to choose a great leader. Choose a leader who will invest in building bridges, not walls. Books, not weapons. Morality, not corruption. Intellectualism and wisdom, not ignorance. Stability, not fear and terror. Peace, not chaos. Love, not hate. Convergence, not segregation. Talaga naman talaga ito. Talaga. Tolerance, not discrimination. Fairness, not hypocrisy. Substance and not superficiality. Character, not immaturity. Transparency, not secrecy. Justice, not lawlessness. And most of all, truth, not lies. Huwag pong sinungaling. Ang kasinungalingan po kamag-anak po ng pagnanakaw. Ay, nako talaga. Thank you, Mel, ha? Para, ang dami po nito, pero yung isa lamang, tama na, matandaan po ng taong bayan. Truth, not lies, Huwag kasinungalingan, ang pairalin natin. Huwag po. Galit din po ang Diyos dyan. Galit po ang Panginoon natin. Huwag po kayo pagsisinungaling. Masama po yun. Lalong-lalo na yung pagsisinungaling, pagchichismis po. Chismis ninyo, kapitbahay ninyo. Yung chismis kasi, hindi totoo. Masisira po ang reputasyon niya, masisira po ang karakter. Lalo na po pagka sa larangan po ng leadership na pagka sinungaling ang leader mo, paano ba? Diba? Kanya ho, mga kababayan po, mag-isip-isipan po natin itong election na ito. The importance of this election. What is it for us, the Filipinos? Today, Today. Sa mga nangyayari sa buhay po natin, sa mga nararanasan po natin, araw-araw na ginawa ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na may magbabago na? Sa tingin ko po meron. Gawin lamang po natin ang tama. Sundin po natin ang katotohanan. Huwag po sinungaling ang iboboto. Okay? Ang tunay na leader, sabi ni Bell, marunong maglaba. Alam kung paano hihiwalay ang puti sa dekolor. Totoo nga naman yan, Literally. Sir Mel, tatakbo ka pala, boboto kita. 20 butante sa amin. Ayan, sabi po ni Ma'am Mercy Hong. So mga kababayan, like and follow po tayo dito sa ating page, dito sa ating Broad Streamcast Communicators, para lalong dumami po ang ating mga listenership. Gusto po namin maglingkod po sa inyo. We would like to extend our services to everybody. Yung mga OFWs po natin, wag po kayo mag-alala. Kung may problema po kayo, ilapit po ninyo din sa atin at ilalapit din po natin yan sa mga kinauugulan. Bukas po, baka meron po tayong magiging panauhin po sa Radyo Pilipino. Ito po ay galing po sa OWA. Itatanong po natin ang mga benepisyo ng mga OFWs na sinawing palado, yung bang namatay in the line of duty. Ano po ba ang mga benepisyo
serbisyo na nararapat po sa kanila. Bakit po pinagkakaitan? Bakit po yung bang ewan ko, but I cannot also understand this. Bakit meron pang pinupuno na contribution, no? Samantalang years already as an OFW, 2005 pa po ang OFW na siya. Nagre-remit po ng kanyang contribution sa OWA regularly. Pero ngayon, hindi po siya makakuha ng mga benepisyo. Bakit po? Ito ho ang ilalapit po natin bukas sa administrator po ng OWA na walang iba po si Mr. Hans Kakda. Abangan po ninyo sa ating Radyo Pilipino. At wag naman po itong public service natin dito sa Your Honor Please. Yang Radyo Pilipino po. Makakatulong din po sa atin. Pagyamanin ho natin ang mga paraan para makatulong po sa inyong lahat. Okay? Hanggang sa muli and keep safe to all. Sabi ni Junior Dal, Duterte noon, ngayon Duterte. Duterte. My goodness. Bueno, mga kabayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like and follow na po sa ating programa at sa ating page. Sana po i-like and follow and share also our program at ang ating page po sa inyong mga kaibigan, mga kakilala para lalong dumami po ang mga kaibigan natin at mga matutulungan. Okay? Mel, sige po ma'am, Mercy, palipat na po kay ng rehistro. Dito na kayo magparehistro. Ayan. Ma'am Mercy daw ho, doon na kayo sa Calamba, Laguna kay Parin Mel Rodelio Militante. Bueno, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor Please. Magbabalik po tayo bukas para sa paglilingkod bayan pa rin ho. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.